Magreretiro na anya si Andre Blatch pagkatapos ng Dubai International Basketball Championship. Yan yung shinare ni Andre Blatch kanina, no? Kasi bumisita siya sa PBA kanina, no? Doon sa sa laro ng Converge against TNT ngayong Sabado, no? Sabado, January 11, 2025. So, nandun nga si Andre Blatch at nakausap namin, no, ng mga media men si Andre Blatch at isiniwalat niya na mukhang ito na yung kanyang last tournament as a player, no, as a professional basketball player. Kasi naitanong natin during the interview kasama ng mga reporters kung interesado pa ba siya maglaro sa PBA kasi nagkaroon na nga, kumbaga nag-open up na yung PBA pagdating sa mga imports kasi nga this conference ay nagkaroon na ng unlimited height. So nung natanong natin niya kung interesado pa ba siya maglaro sa PBA, sabi niya siniwalat na niya na mukhang magre-retire na siya this year, no? At sabi nga niya ay mukhang ito na ang kanyang magiging last tournament as a professional basketball player, itong darating nga na Dubai Basketball Championship. Kasi nga for this year maglalaro siya uli para sa Strong Group Athletics na nagsimula nang mag-training, no, sa paghahanda nga nila para sa Dubai Basketball Championship. Twice na nga siya nagpa-practice para sa koponan. Dumating siya nung January 9 at medyo excited siya, no, sa chances ng SGA kasi nga isa sa mga kasama niya itong si DeMarcus Cousins na sabi nga niya nakalaro pala niya ito nung high school, no? At sabi niya ay magiging solid din yung kupunan, especially rin sa side ng mga imports kasi nga versatile itong si DeMarcus Cousins ni Blatch kasi nga halos very similar daw yung kanilang paglalaro. Kaya nilang magka-score sa perimeter at okay pumasa. So very optimistic to si Andre Blatch sa kampanya ng Strong Group Athletics para sa Dubai Basketball Championship. Pero sabi nga niya, ito na ang kanyang magiging last para sa kanyang career as a basketball player. Siyempre matatandaan natin si Andre Blatch. Isa siya sa mga naging dating naturalized players ng Gilas Pilipinas. Naglaro siya ng 2014 sa FIBA World Cup para sa Gilas kung saan nanalo nga tayo ng isang game, and then noong 2019 naglaro din siya sa China. Yun yung kanyang huling stint para sa Gilas Pilipinas sa FIBA competition. Naglaro din si Blatch, no, sa OQT at sa mga iba't iba pang tournament kagaya ng FIBA Asia Cup. Pero yun, yung dalawang World Cup, kumbaga yung kanyang highest competition na nalaruan para sa Gilas Pilipinas. So, yun, happy retirement para kay Andre Blatch na nakatulong din sa ating basketball team lalo noong 2014 kasi nagbigay siya ng versatility sa Gilas Pilipinas. Matangkad, may tira sa labas, and kayang mag-handle ng bola. Of course, habang tumagal, well documented naman yung naging issue kay Andre Blatch with regards to his weight. Pero still a good career, especially para sa Gilas Pilipinas na talagang nakatulong din talaga siya sa Gilas, and he helped the Philippines put the Philippines, I should say, he helped put the Philippines in the map pagdating sa basketball. So happy retirement para kay Andre Blatch, and salamat sa kanyang contribution and good luck sa kanyang career after basketball. Pero sabi nga niya magi-stay pa rin siya as sa basketball. Ang balak niya ay mag-coach. So yun, again, congratulations kay Andre Blatch. Ngayon naman yung PBA games ngayong Sabado sa Ninoy Aquino Stadium. Nakita nating maglaro yung two of the top 3 teams in the league, no, so far sa Commissioner's Cup. Ito ay ang Rain or Shine muna at number 2, tapos Converge. At parehong natalo yung dalawang koponan na yun, no? Talking about Rain or Shine and Converge. And
Sa second game nga, naglaro yung rain or shine. Natalo sila of all teams sa Phoenix pa, no, sa score na 93-91. Tuloy-tuloy yung pagpanalo ng Phoenix. Last game natalo sila over nanalo sila over Terra Firma. Pero ngayon malakas-lakas yung kanilang natalo ngayon, no. Tinalo nila yung rain or shine sa score na 93-91. Of course, kung napanood nyo yung laro, game winning shot ni Kenneth Taffin, no? Follow-up shot na nagdala sa panalo para sa kanyang koponan na Phoenix Fuel Masters. Bali ang nangyari doon, nag-layup tong si Perkins, nagmintes, pero nandun si Kenneth Taffin para sa kanyang follow-up shot with 0.7 seconds remaining sa clock. So yun, congratulations sa Phoenix sa pagdating sa stats. Nanguna si Donovan Smith na score ng 22 points at 10 rebounds. Meron pa siyang 3 steals at 3 blocks. Solid tong si kung tatanungin nyo ako, solid tong si Donovan Smith. No? Hindi lang talaga nagtatranslate sa panalo, pero laging malalaki yung kanyang numero. Actually, itong 22 points, one of his lowest pagdating sa scoring, pero usually yan, nagte-30. And then sa rebounds, di rin papatalo. Talagang nakakakuha rin siya ng marami-raming rebounds. Yun nga lang, talagang hindi lang talaga nananalo yung team. But overall, very solid itong si Donovan Smith para sa Phoenix. Aminado naman si Coach Jamaica rin na talagang work in progress pa yung team. Medyo bata pa. In fact, si Donovan Smith na yung parang isa sa mga veteran. So, pero happy sila, no? Nanalo sila against Rain or Shine, and curiously, ang mga tinatalo ngayon ng Phoenix this conference, yung mga nasa taas. Tinalo niyo yung first win nila actually. Kalaban nila is yung Northport. Tinalo nila yung Northport na ngayon nangunguna sa team standings. And then, yung second win nga nila against Terra Firma. And then, kanina, tinalo nila yung Rain or Shine na nasa number 2 sa team standings. No? So, again, congratulations sa Phoenix na meron ng record na 3-5, no? Kung di ako magkakamali. Double check nga natin. 3-5 nga. At all of a sudden, nasa playoff race na itong Phoenix dahil nasa number 9 spot na sila. Tabla sila with NLEX and Magnolia sa team standing. So, itong Phoenix making a last-ditch effort na makapasok sa Final 8, the quarterfinal competition, no? Top 8 ay papasok sa quarterfinals. Nasa number 9 itong Phoenix, NLEX, and Magnolia. And yun, humahabol pa itong Phoenix. Next game nila is against Magnolia, which will play on Sunday against San Miguel in a crucial encounter kasi nga nasa number 8 naman yung San Miguel. May pag-usapan natin yan. First game, exciting din yung naging first game, no? 2-point win yung Phoenix over Rain or Shine first game. 2-point win din ng TNT over Converge, score na 98-96. Nagbuslo si Rondae Hollis Jefferson ng isang fadeaway shot with mga siguro 1 minute left sa game at na-maintain nila yon sa tulong na rin ng 2 defensive stops, no, na pinakmalas ng TNT sa final seconds ng laro. So, dahil dyan, nanalo yung TNT for the 4th straight time, no, after a 0-2 start. Ngayon, 4-2 na yung TNT. And nakikita na uli natin yung usual form ng TNT, no, especially sa depensa, no. It was very evident nung final seconds na talagang yung depensa nila talagang pinamalas nila doon. And then, na-limit din nila si Alex Stockton to, I think, just 7 points, no, kanina sa game. So, prior to the game, talagang, sabi nga ni Coach Chot Reyes, 3 yung talagang binabantayan nila, yung 3-headed monster of guards ng Converge. Si Shawnee Winston, of course, si Jordan Heading na nasa top 10 sa BPC, and then si Alex Stockton, sabi ni Coach Chot. At least sana 2 out of 3 ay man-neutralize nila. But for this game, 1 of 3 lang yung na-neutralize nila, pero happy na rin si Coach Chot kasi
kahit nga sabi nga niya, kahit 1 of 3 ma-neutralize nila, ay may pag-asa silang manalo, and yun nga, nanalo nga sila kanina over the Converge FiberXers na bumaba, no? Bumaba yung FiberXers. Actually, number 3 pa rin pala sila, no? Sorry, no? So, number 3 pa rin sila sa team standings, pero tumabla na sila with Eastern, no? Ang record na nila is 6-3, no? 6-3. Then tabla na sila with Eastern sa number 3 spot sa team standings, no? So, congratulations sa TNT na na-maintain yung kanilang winning form. 4-2 na sila, habang yun nga yung Converge ay bumaba sa 6-3. Yun nga Converge, actually, ma-share lang natin. Medyo talagang full force sila, no? They were really, talagang malaki yung expectations nila sa game. And in fact, talagang todo suporta yung management ng Converge. Nandun yung team owner, si Dennis Anthony Uy. Nandun din syempre si team governor Arjen Cayabyab na usually naman nandun. And then nandun din si Mr. Frank Lau, no? Isa sa mga supporters din yan ng Converge actually. And then pati rin si Governor Dennis Pineda, nandun din si Gov, nandun din sa bench ng Converge. So talagang full force yung upper management ng Converge FiberXers. And unfortunately for them, natalo sila against a veteran squad at champion squad in TNT Tropang Giga. So yun, sa games naman sa Sunday, January 12, Barangay Ginebra in a rare first game kalaban ang Blackwater, 5 PM sa Inares Center yan sa Antipolo. And then yun nga yung mini-mention natin, 7:30 PM Magnolia against San Miguel at 7:30 PM game. A game with playoff implications kasi yung San Miguel nasa pang-8. Ang record ng San Miguel is 3-4, number 8 sila. And then yun nga, number 9 yung mini-mention natin, Magnolia in the number 9 spot kasama ang NLEX and Phoenix. Crucial game for Magnolia and for San Miguel as well, no? Nakakapagtaka rin, no, na itong dalawang teams na to last season sa Commissioner's Cup nagharap sa finals. Itong San Miguel and Magnolia, with San Miguel nga winning the championship. Pero ngayon for this season, nasa ilalim sila and fighting for survival nga itong parehong koponan heading into their matchup na gaganapin sa Inares Center sa Antipolo. So dyan na po nagtatapos yung ating recap, no? Maraming salamat po sa inyong suporta. I'm Ruben Terrado, and again, please read yung ating mga articles sa spin.ph, and of course watch our YouTube channel for more recaps of the games in the PBA and siguro even in the other sports. Tingnan natin kung pag may time tayo. And of course, watch our interviews, especially sa PBA kasi syempre yun ang ating bread and butter. So for now, it's goodbye at maraming salamat. Magandang araw sa inyo lahat.